Good evening and happy midweek to everyone. Before we start, let's close our eyes and pray. Our gracious and kind Heavenly Father, we thank you, God, for all the blessing that we receive from Thee and for this midweek service. May you please help us, Lord, that we may have a no internet interruption tonight, and that we're also asking you to prepare our hearts and minds as we're going to have hear your message. May the message we're going to hear be planted in our hearts and minds. Forgive us, Lord, from our sins, as well we ask in Christ's name. Amen. For our first song, let's sing My Faith Looks Up to Thee. My faith looks up to Thee, the Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly done. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my sin inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee pure and chaste, let's be a living Lord. What life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Be darkness turned today, wipe sorrow, tears away, nor let me ever stray from thee aside. For our song of praise, let's sing What a Friend We Have in Jesus.
Jesus, all our sins have been to bear. Privilege to carry everything to God in prayer. Every trials and temptation, because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptation, evil trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Oh, with our sorrow share. Jesus every week. Take it to the Lord in prayer. Come with a lot of fear. Precious still alright. Take it to the Lord in prayer. Do you find His words more sacred? Take it to the Lord in prayer. His arms and take and shield. Will find us solace there. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. We praise you and honor you, Lord. Thank you for this opportunity. Though we are far away from each other, we still have time to worship and honor your name. Give glory to you. Father, please prepare our hearts and minds as we listen to your word. We lift you up, Sis Joy. May your words be in her mouth. And may all the hearers be blessed. Holy Spirit, we invite you in our respective places. We pray for those who are able to join us, but we pray that they will still listen to this worship. We pray for godly unity of your followers, O Lord. We pray for what's happening now in Kenya. We pray for peace, Lord, and that the gospel may penetrate to different parts of the world. We give all the glory, honor, and praises to you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Good evening po sa inyong lahat. At happy midweek po. Marami-rami po tayo ngayong gabi. No? Welcome po sa ating prayer meeting. Ngayong gabi, tayo po ay pinangungunahan ng Diamond Care Group. Nais ko pong i-welcome mga viewers natin. Thank you, Brother Mio, sa iyong opening prayer. Nais ko rin i-welcome ang iyong family. Alam ko, nandyan kayo. Kompleto kayo dyan. Nandyan Sister Daisy.
si Yen Yen, ano? Welcome. At si Mami ba? Nandiyan din si Mami? Uh, welcome sa inyo lahat. Wala Sister, po. welcome din. Nandito rin sa atin. Siguro si She, rin ang kanyang family, no? Si Jazz, si yung kanilang parents, pati rin si Store, ano? At saka si Sak. So, welcome din kay Brother Johnny at saka Sister Ching. Nandito sila ngayon sa Baisa. Baisa kayo, di ba? O nasa Santa Rosa? Santa Rosa. Ano? Malayo sila. Also, we welcome si Mama Cora. Yan, isa na rin sa ating mga regular viewers na rin natin. Kasama natin sa midweek. Also, Sister Merlinda. Yan, Sister Marlene. And kamusta si Kuya si Kuya Leo? Okay naman po. Okay, very good. Mr. Myra, saka si Brother June. Welcome. Sana kita-kita tayo. Marami tayo ngayong gabi. Ano? Tayo po ay tama yung sinabi ni Brother Mayo. Marami talagang nangyayari sa panahon natin ngayon. Trouble times, you know, are happening around the world. You know? Talagang sa panahon natin ngayon ay talagang hindi tayo pwede mag-consult sa ating mga, lalo na sa ating mga spiritual life. Dahil kanina nga nadaan ko dito lang sa may tabi natin, malapit sa tubigan, dito sa may car wash ng kay Tua. Nagtayo sila ng isang parang pulpit dito, isang stage. Parang merong magaganap na isang prayer meeting ng mga Catholic kasi merong parang sign o parang merong silang fiesta yata na celebrate. Ginamit nila yung space na yon, yung open space para mag-hold ng isang gathering, no? So nakikita natin na talagang mga Christians, mga Catholic Christians ay talagang nagiging active din sa mga panahon ngayon, no? And very timely yung ating pinag-aaralan during sa ating mga vespers, yung ating great controversy. Lalo na ang topic natin ngayon, coming Friday, is about apostasy, no? So tayo po ay patuloy na subaybayan natin at tayo po ay patuloy na alamin natin ang mga sinasabi sa ating salita ng Panginoon tungkol sa mga mangyayari. Talagang hindi na po tayo bumabalik sa normal na mga situation natin. Our world is getting not better but getting worse, no? So maging ano po tayo, maging magmasid tayo, tayo ay maghanda sa mga signs na ibinibigay sa atin ng ating. Okay, ngayong gabi po, we are thankful na ang ating pong speaker narito po. Welcome natin Sister Joy na makasama natin ngayong gabi. Siya po ang magbibigay sa atin ng message ngayong gabi. And we thank her that kasama po natin siya ngayon. Marami tayong malalaman sa kanyang sasabihin ngayong gabi. Ang aking pong na-assign na magbibigay ng special music ay si Sister Dea, pero hindi ko pa po nakikita. Sister Dea, wala rin. Jake, may binasa ba? According sa ating pong communication ay wala pa pong ibinibigay at ayun, wala po, no? Actually po, Sister Lynn ang in charge sa ating musical offering at siya ang kumuha ng ating special number. Hindi po nag-reply Sister Lynn kung na-follow up ito. But anyway, we would like to siguro gawin na baka dumating siya mamaya after ng message, pwede natin ibigay yung appeal song sa kanya. So, ngayong gabi, sana po ang bawat isa sa atin ay mahanda at ma-bless tayo sa, I'm sure we all will be blessed by the message that we are going to hear from our speaker, Sister Joy Pangilinan. Ibibigay na po natin ang time sa kanya.
sa inyong lahat. Malinaw po ba ang aking audio? Yes po, malinaw po, Sister Joy. Yes. Alright. Pwede po ba akong mag-share screen? Sige. Sige po. Ako po ay nasa office pa po dahil yung aming meeting po ng 4 p.m. ay nag-extend po ng 5 p.m. So which means pag umalis po ako ng past 5 sa office, hindi po ako makakaabot sa bahay ng 7. Nandito pa po ako sa office. At ang akin pong prepare for tonight is very short lang naman po. So I have a slide deck which is less than 10 slides lang po ito. Okay. Nag-full screen na po ba? Alright, sige po. So for this midweek worship, I'm calling it midweek self-check. So today is June 26, 2024. And I was advised by Laverne na to make it more interactive daw po. So I have 3 questions for you tonight. 3 questions lang naman po. Madali lang po ito. And each family or individual can participate. You'll just use your chat. You'll just use the chat function po ng Zoom. Pwedeng sumagot, pwedeng hindi. Yan. So the first question is, kumusta po ang araw ninyo? So, ang isasagot niyo po ay number. So, 0 to 10. So, yung mga iisang Zoom account lang yung ginagawa, pwede naman pong joined answer yung inyong gawin. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, meron na tayong 3 responses so far. Okay, 7, which is higher than 5, which is good. All right. Okay, 8. Yung iba po, kumusta po ang araw ninyo? Meron pa po bang hahabol ng answer? Sige. So I think wala na po ano. So my second question is, meron pa? All right. Wow, pareho sila ng sagot. 7. All right. Sige. My next question po, second question is, kumusta naman po yung atmosphere sa inyong tahanan ngayon? So the same numbers po, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kumusta po ang atmosphere? So nandyan po yung mga facial expressions na pwede nating i-associate sa ating sagot. Okay, so meron nang pumasok na 2 response. 9, which is good. Okay, 8. 6. Okay. Okay. Okay, dahil worship time tonight. 10, all right. Sige. Wala naman pong right or wrong answer dito, so okay lang. Sige. So my third and last question is, yan, kumusta po ang inyong kalusugan ngayon? Yung mga nagpunta sa Beulah Land. Today today po or pwedeng kahapon. Basta yung current situation niyo po ngayon. Kumusta po ang inyong kalusugan? Sige, meron na pong pumasok na responses. 9. Alright, 6. Alright, nagkaiba po ng sagot. Si Brother Orbit at si Sister Mimi, 10 and 7. Okay.
Sa household po ng Budayaw, meron na ba? Sister Myra, 8. Okay. Okay. 7 and 8. Or from the Budayaw couple. Okay, meron pa po ba? Siguro wala na po. Sige. Yung akin pong last question is related to what I will be sharing tonight. I use the term sharing po kasi hindi po ako magsa-sermon, hindi din po ako magbibigay ng health lecture, but I'll be sharing a testimony po which is related to my health. Yun po. So, if you remember, medyo matagal po akong hindi nakapagsimba. The last time na nakasimba po ako aside from last Sabbath, it was May 25 pa po ako nakasimba kami ni Julia sa church. So, meron po akong prepare ditong isang calendar kung ano po yung nangyari sa akin, what happened to me. So, starting May 28, I started having symptoms of a different kind of pain, a body pain. And it was something new to me. So, inobserbahan ko po siya starting May 28, May 29, and May 30. Pumapasok pa po ako sa office. I was still functioning well. But on May 31, siguro sobrang bothered na ako, extreme pain. So I had to consult a doctor. Nasa office ako, but I had to excuse myself na half day na lang po ako. And then, so I went to see a doctor and I was diagnosed with a different kind of viral infection. So yung viral infection ko po, the virus didn't come from anywhere, hindi siya galing sa labas, ganyan, or hindi ako nahawa sa aking mga kasamahan, but it's a virus that's already within me. And then, kapag nagkakaroon po tayo ng chickenpox, the virus stays inside us and then dormant lang siya and then it reactivates itself. Merong trigger and the doctor explained to me na bumaba po yung immune system ko. So after that consultation, starting June 1 until June 7, I had to take medications for my viral infection. So the treatment, there were several medications given to me by my doctors. I had to finish that. When I thought na okay na po ako, another physical challenge came to me. Nilagay ko po dyan sa June 8, it's abdominal pain, AP. I don't know if nag-cause po yung mga sobrang taas ng mga dosages na ininom ko. That's why it caused me abdominal pain. Or it could be a nerve pain coming from the symptoms that I still had from my from the viral infection. So I started taking medication starting June 8. The abdominal pain was too much na nahihirapan po akong maglakad. But still, I tried to function normally. So nakapasok pa po ako ng June 10. But sobrang extreme na yung pain. So I had to do another consultation with another doctor on June 11. And then on June 12, no medications. Inobserve na yung reactions ng body ko. What will happen if I will not take any of the medications? And on June 13, I didn't go to work. I had to do a series of laboratory tests. And then only until, so nakapasok po ako ng June 14. And then nung extreme pain again, to the point na nahihirapan akong maglakad, I had to consult another doctor. It was parang there was a point na pumunta na talaga ako ng emergency room because but hindi ako in-accommodate, sabi outpatient ako. So June 15, I consulted another doctor, a gastroenterologist for my abdominal pain, and she gave me another set of medications. And then I took those medications and I was prescribed to have an whole abdomen ultrasound on June 18 just to rule out just to check kung ano po, saan nanggagaling yung abdominal pain na yun.
And then eventually after starting June 19, I started being more careful with everything. I started doing yung genuine na self-care. So yung self-care. So still taking some of the medications pero pakonti na ng pakonti kasi nagte-take effect na yung new set of medications that were given to me. So that's why we were able to go to church on June 22. So itong weeks po na ito, I think this was the lowest point so far in terms of my physical health. And if I know you're aware that this is also the busiest period dahil dito po na nagtatapos na yung school year, and since I work for DepEd, so marami po talagang ginagawa. And during these times, I had so many questions to God. Ang dami-dami ko pong questions. And one by one, these questions are getting answered by God through reflections and prayers and what. And when I messaged Laverne, what should be my topic? Minessage ko pa lang po siya like siguro mga last week of May just to confirm na my assignment as midweek speaker will not fall in the period when I was not feeling well. Otherwise, sasabihin ko sa kanya, I cannot do it. Hindi ako makaka-participate. And luckily, ngayong week siya nag-fall, which is I'm already getting well. So again, I had so many questions to God. And when I was not feeling well, I prayed a lot, but I had difficulty concentrating because yung mind ko was focused on the pain that I was feeling, on discomfort that I was experiencing. And one of the comforts I got it from the song Moment by Moment, na isang hymnal song, and these lines really struck me. Kasi babasahin ko po yung lines, nakalagay po dito, never a trial that he is not there, never a burden that he doth not bear, never a sorrow that he doth not share, moment by moment I'm under his care. Never a heartache and never a groan, never a teardrop and never a moan. Never a danger, but there on the throne, my typo, moment by moment he thinks of his own. Never a weakness that he doth not feel, never a sickness that he cannot heal. Moment by moment in the woe and in the will, Jesus my Savior abides with me still. So while I was reflecting on the message of the song, I was imagining myself as a child being cradled by Jesus, and my pain is being soothed by his embrace. And it's such a very comforting thought that we have a Savior that we can run into whenever we are not feeling okay. It could be physical pain or emotional pain or whatever pain it is. We are assured that we have someone who can comfort us. Siguro that's the message that I can share tonight. And while I was reflecting on what's the positive effect of what I have gone through, I have realized that there is. So I'll be sharing some of the messages that I got from the staff na surprisingly, itong mga dates na ito, when they sent me these messages, it nagko-coincide din siya when I was not feeling well. So I received a message on May 27, May 29, May 31, June 13, June 17, June 19, and just last Monday. Like on May 27, it's a message from a staff saying na hindi siya makakapasok, nilalagnat lang siya. And then on May 29, absent din yung staff because of cough and cold.
And then on May 31, nagpapaalam din na she'll be absent for days because of flu. And then she'll be providing a medical certificate. And then on June 13, a staff asked permission to be on a half day kasi sasamahan niya yung panganay niya sa Quezon City General Hospital. And then on June 17, another staff almost midnight messaged me na he had to extend his leave dahil na-confine yung mommy niya sa hospital. And then on June 19, another staff was not feeling well. And then last Monday, a staff messaged me na halos deaf yung right ear niya. So she had to see an ENT. And these messages are not new to me. I used to receive these messages even before they inform me na hindi sila makakapasok for such reason. And when I receive such messages before, I would just give a thumbs up or just say, okay, ganun lang. But when these messages came into me, I became, since I was also not feeling well, I became more empathic. Mas nakaka-sympathize ako sa situation nila. So I was thinking maybe God gave me such kind of discomfort or physical pain so I could relate more to what the staff are going through, and so that our relationship would be better because of the sicknesses that we were going through. And the sickness, I can say that it has given me a positive effect because of this. It has improved my relationship with the staff in the office. So this is my last slide for tonight. Because of what I've gone through, because of what I have experienced, I can testify that God is our healer, and God heals whatever sickness it is as long as we bring this bring the situation to Him. And it could be any kind of sickness or disease. It could be any pain that we are experiencing. It could be related to emotional pain, physical pain, or whatever pain it is. Because we have an assurance from Jeremiah 30:17 that God is the God who restores our health, and God is a God who heals our. So yun lamang po ang share ko tonight. Thank you and happy midweek everyone. Okay. Thank you very much, Sister Joy, sa magandang message mo ngayong gabi, personal testimony. We thank the Lord na mabuti na ang iyong pakiramdam. So bago po tayo dumako sa ating season of prayer, ay Sister Marlene po ay maghahandog ng isang special song. Pakinggan na po natin ang kanyang message. Na ano ko po itong message na angkop dun sa message ni Sister Joy. With each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is standing on a measure gives unto
each day with hidden smiles, loving me. It's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a special mercy for each one. All my cares He paid bear and cheer me, He whose name and Counselor and God, the protection of His child and treasure, is a charge that on himself he laid. As thy days, thy strength shall be in measure, is the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation. Comfort me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, here to take us from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Help me, Lord, in toil and trouble meeting, here to take us from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. The promised land. Tayo po ay yumuko para sa isang panalangin. Mapahabagi namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo sa panahon ng panalangin. Kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat ang inyong anak na aming Panginoong Yesus ay inyong ipinagkaloob sa amin para kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na malaya, hindi patuloy sa pagkakasala. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami bilang magkakapatid ng PUC Remnant Church ay nagkasama-sama upang muli, Panginoon, ma-inspire ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming napakinggan, Panginoon. Yung testimony ni Sister Joy ay nagsisilbi na meron kaming Diyos na nagbibigay ng healing sa lahat ng aming mga karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa panahon na kayo ay sinamahan nyo, Sister Joy, sa panahon ng kanyang hindi magandang pakiramdam. Tinulungan nyo siya, Panginoon, at pinagkaloob sa kanya ang patuloy na paggaling. Kaya sa gabing ito, Diyos, kami pong ibinabalik sa inyo ang papuri, pasasalamat, because you are the great healer. Heavenly Father, kami pong inilalapit aming mga kapatid sa gabing ito. Ang patuloy na sumusubaybay sa amin sa pamagitan ng online, via Zoom at Facebook, Panginoon, sinasama namin si Lita. Naway patuloy na puspusin ang bawat isa sa amin ng inyong Holy Spirit. At patuloy kami, Panginoon, na gamitin ninyo sa inyong banal na gawain. Panginoon, sa panahon na aming kinangangailangan, maraming mga iba't ibang mga sakit ang dumarating sa aming mga kapatid. Hindi lamang sa amin, kundi na rin sa mga nakakasama namin sa araw-araw. Mga sakit na bago pa lamang natutuklasan namin.
Ngunit alam namin, Panginoon, na sa gitna ng mga karamdamang ito, kayo ay patuloy pa rin, Panginoon, at lalo sa amin. Patuloy na kayo ang nagbibigay ng healing sa bawat isa. Kami pong inilalapit, Panginoon, lalo na ang mga prayer request na ito, tulad ng nangyari kay Brother Sam Kaluya, Panginoon. Ang prayer po ay para bigyan siya ng lunas sa pamagitan ng mga siyensya ng mga doktor, Panginoon. Naway masuri nila sakit ng aming kapatid na ito upang mabigyan siya ng tamang lunas at bumuti ang kanyang pakiramdam. Aming dinadalangin din, Panginoon, ng Father ni Jazz. Sa madaming panahon, Panginoon, ay aming patuloy na inilalapit sa inyo para bumalik ang kanyang lakas. Panginoon, wala po kaming ibang malapitan kung hindi kayo lamang. Nawa po, Panginoon, sana'y pagkaloob sa Kanya sa mas lalong madaling panahon ang kaginhawakan, ang lakas, Kanyang kailangan para siya'y patuloy na makapaglingkod sa Kanyang Panginoon, dinadalangin din po namin ang family ni Brother ni Kuya Danny, Panginoon. Naway niyo rin siyang patuloy na samahan sa panahon ito. Naway bigyan siya ng lakas ng kanyang pangatawan para makasama na rin namin siya sa church na ma-fellowship with one another. Pagkaloob sa kanya, Panginoon, din ang healing. Gayon din kay Brother Leo, naway bigyan din siya unti-unti ng lakas para bumalik na kanyang dating lakas at sigla. At ginadalangin din namin, Panginoon, sa gabing ito, si Sister Esther, na naghahanda sa kanilang defense, Panginoon, sa kanilang schoolwork, kanilang mga projects, Panginoon, kanyang nais, Panginoon. Alam niya na sa inyo, sa pamagitan ng panalangin, Panginoon, magiging successful ang kanilang gagawing mga project. Lord, we know that we are living in these times na maraming mga lumalabas na marami din, Panginoon, ang mga changes na nangyayari sa aming paligid. These are uncertain times, Lord. But we know, dahil marami kayong binigay sa amin ng mga signs na mangyayari bago ay dumating, ay magaganap. Naway tulungan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na lalo pang maging malapit sa inyo. Mas maging firm ang aming relationship sa inyo. Patuloy kaming lumapit sa panalangin upang sa ganun, Panginoon, hindi namin intindihin ang mga bagay na ito kung hindi kami maging masaya sapagkat kayo ay malapit pong dumating. Kami pong dinadalangin, Lord, ang aming mga family. Maaring ang iba sa amin ay magkakahiwalay sa panahong ito, ngunit sa pamagitan ng aming Panginoon, kami nagkakaisa. And we always look up to you, Lord, being the source of our strength and our faith. And only through you, through your grace, and through your love, we can experience happiness and joy, even in the midst of trouble. Heavenly Father, we also ask that you will forgive us our sins. Many times we have failed thee. Many times, O Lord, we have done what is in against your will. Lord, forgive us. And please, Lord, cleanse us from all our unrighteousness. Heavenly Father, we pray that as church we become one, united in serving thee, so that when you shall come, every one of us, O Lord, together with our loved ones, will belong to one great family who will be meeting you and ready to live with you in heaven that you have prepared for each one. So, Heavenly Father, we ask for your special blessing to be with each one of us tonight. And as we continue with the rest of the week, as we prepare for the Sabbath, may all of us, O Lord, be drawn more closer to you. Thank you, Heavenly Father, for hearing and answering our prayer. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen.
For our closing song, let's sing "Oh Let Me Walk With You." Oh, let me walk with thee, my God, as in all the days of old. There's no much anytime, and sweet communion lead me home, and I see that Jesus let me walk with Him. I cannot dare but walk alone. The tempest rages in the sky. The thousand set my feet, a thousandfold are lurking now. Still though the raging of the sea, oh Master, let me walk with thee. I may not rise my hand in time, I'll cry not joy over but loss, and the journey I'll bear the burden of the cross to yet Savior, let me walk with thee. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami ay makapag-worship together using this platform. Inuulit po namin ang aming mga hinihiling, Panginoon, na nabanggit po ni Brother Orbit. Sana po ay inyong tingin at bigyan ng kasagutan ng aming panalangin. Pinagdadasal po namin ang bawat pamilya na nandito ngayon at yung mga hindi po namin kasama. Maraming salamat po, Panginoon, sa assurance na kayo ang aming great healer, ang aming great physician, at kayo lamang ang aming malalapitan pag kami po ay may karamdaman. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Sister Joy. Thank you po. Thank you, Sister Happy Joy. midweek. Happy midweek. Thank you for the testimony, Joy.